Isang magandang araw po sa kanilang lahat. Maayong adlaw kaninyong tanan. Naimbag na aldaw gada kayo amin. Nandito na naman po tayo sa atin pong pag-uusapan na namang topic, ang pagbabahagi ng kaunting kaalaman, at atin pong ibabahagi sa inyo ngayon ang tungkol po sa mga tatak ng ginto o hallmark ng mga alahas. So bago natin umpisahan yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. Maraming salamat po ulit sa inyo pong panunood sa aking mga videos. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong videos, at bilang suporta na rin po sa aking channel. So usapan nga pong pagbabahagi mga ka-treasure hunter, ang atin pong ibabahagi sa inyo ngayon ay ang mga marka ng mga alahas o ginto. So hindi po gold bars So maaaring makikita natin ito sa mga gold bars, itong mga tatak na ito. At maaaring hindi pa natin alam kung ilang carats ang ating hawak. So isa-isahin po natin ang mga marka na kung saan nagbibigay po ng carats sa ginto na ating hawak. So ang una pong marka mga ka-treasure hunter sa isang alahas ay 375. Ang 375 mga ka-treasure hunter, ang kanya pong carats ay 9 carats na kung saan 37.5% ang ginto at 62.5% ang halo. Hinahaluan po ito mga ka-treasure hunter upang mapatigas po ang alahas at hindi maging malambot kapag sinuot ng tao. So malambot po kasi kapag mataas po ang carats ng isang ginto. Sunod na naman po ay ang 585 mga ka-treasure hunter. Ang 585 po ay nakatatak po sa mga singsing or mga pintas na kung saan ang kahulugan po nito ay 14 carats at ang kanyang mixture ay 58.5% at ang kanyang halo na mga iba-ibang metal ay 41.5% na kung saan 58.5% ang ginto, 41.5% naman ang halong tanso or halong nickel na kung saan depende po sa kumpanya na kung saan bumuo ng alahas. Sunod na naman po ay ang 750 mga kababayan, mga ka-treasure hunter. Ang 750 ay 18 carats ang kahulugan at ang 18 carats ang mixture po niya ay 75% na ginto at ang kanyang halo ay 25.5% na maaring tanso, copper or nickel na kung saan nagdidepende po sa mga kumpanya na nagtunaw o naghalo po nito. So tandaan po natin kapag nakatatak po ang 750 sapagkat ang 750 ay considered na po na mahal na ginto sapagkat siya po ay halos nasa 90% na ginto. Imagine mo yung 75% na ginto, siya po ay mataas na po ang kanyang kalidad. Sunod naman po ay ang 916 mga ka-treasure hunter. Kapag nakakita tayo ng tatak na 916 sa isang singsing or isang kwintas, yan po ay nagsasabing 22 carats of gold na ang ibig sabihin niyan ay 91.6% ang kanyang ginto at ang kanyang halo ay 8.4%. Maaring copper, nickel ang ginamit mga ka-treasure hunter. So 22 carats pag 916 ang ating makikitang tatak sa mga alahas. Sunod na naman po ay ang 990. So kapag nakita tayo ng 990, ang ibig pong sabihin niyan ay 99% or 24 carats of gold. So pag sinabing 24 carats of gold ay hindi pa po yan 100% na ginto. Ang 990 ay nangangahulugan pa po na siya ay 24 carats. So sunod na naman po ay ang 999 na yan po ang pinakamataas na uri ng ginto. Fine gold po ang kahulugan niyan. So pag nakakita tayo ng 999 na 39 sa gold bar or ano pa mang bagay na kung saan maaaring natagpuan natin, siya po ay nagsasabing fine gold, ang pinakamataas sa lahat po ng tatak ng ginto. 100% siya po ang pinaka mahal sa lahat po ng tatak sapagkat siya po ay dumi na lamang ang halo sapagkat fine gold ang tawag sa kanya.
mas mataas po siya sa tinatawag na 990 or 24 carats. Siya po ang pinaka mataas sa lahat po ng tatak ng ginto. So sana po ay nakapagbigay na naman tayo ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga tatak po ng mga ginto. Maaring nakakita na tayo ng mga ginto, subalit na itapo natin at maaring hindi natin alam na ibinta natin sa tabi-tabi kung saan ito po ay napakamahal at naitapo na lamang natin. So napakahalaga po ang kaalaman na ito sa atin pong pag-treasure hunting sapagkat ito po ay nabibilang sa tinatawag na precious metals, mga katiis. Hanggang dyan na lamang po ang aking pagbabahagi. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod. Maraming salamat.